Magandang araw mga kaibigan, ako nga pala si NJ at welcome sa NJ Mejia TV. Dito sa ating channel, pag-uusapan natin ang mga paksang may kinalaman sa kultura, buhay, at politikang pang-Pilipino. Kaya, kung interesado ka sa mga paksang ito, siguradong magugustuhan mo dito. Huwag na rin kalimutang i-like, share, at mag-subscribe na rin para sa ating channel. Ngayon, simulan na natin ang ating talakayan. Tara, samahan niyo ako. Ang ika-23 na kabanata ng Noli Me Tangere, Pangingisda. Madaling araw pa lamang ay gising na ang buong pangkat ng mga kabataan at matatanda na patungo sa lawa para sa kanilang pamamangka at pangingisda. Tahimik pa ang paligid. Ang bituin ay nagniningning pa sa langit at ang mga ibon ay hindi pa nagigising sa mga sanga. Ngunit sa gitna ng katahimikan, masaya at maingay ang grupo ni Maria Clara at ang apat niyang kaibigan. Sina Sinang na laging madaldal, si Iday na napakaganda, si Victoria na mahiyain, at si Neneng na palaisip at mahinhin. Habang sila'y naglalakad na may bitbit na mga pananglaw, maririnig ang kanilang tawanan, bulungan at harutan. Kasama nila ang matatandang babae at mga utusan na may dalang bakul ng pagkain at kagamitan. Subalit hindi natuwa si Tia Isabel sa sobra-sobrang ingay ng mga dalaga. Sa way niya ay hindi raw nila ganoon kalikot nooy sila'y nagkabataan pa. Ngunit mabilis namang nakabawi si Sinang na pabirong nagsabi sa kanya na tahimik ang matatanda noon ay dahil antukin ang mga ito. Habang papalapit sila sa lawa, tahimik silang nagbulungan dahil may paparating namang grupo ng kabinetaang may hawak na sulo at maririnig ang himig ng gitara. Nang magsalubong ang dalawang grupo, kabaligtaran ang nangyari. Natahimik ang mga babae at naging nakwento naman ang mga lalaki. Paulit-ulit na nagtatanong ang mga binata bago pa sumagot ang mga dalaga, patunay ng kanilang pagkailang at hiya. Nang tanungin ng matatanda kung nagiging mabuti ang panahon sa lawa, sumagot si Albino, ang payat na seminaristang binata na mahusay naman siyang lumangoy. Nakasama rin sa saya si Ibarra, kahit madalas ay tahimik lang. Pagdating nila sa Pampang, nakita nila ang dalawang magkadikit at magarang bangka na pinalamutian ng bulaklak, dahon at makukulay na tela. Isang bangka ay may instrumento, alpa, gitara, blauta at akordeon, habang sa kabila ay may lutuan, tsaa, salabat at kape. Pinaupo ng mga ina ang mga babae sa isang bangka at ang mga lalaki sa kabila. Maliksi namang nag-attanda si Tia Isabel bilang panalangin sa ligtas na pamamangka. Dahan-dahang lumayo ang dalawang bangkang mula sa Pampang at nasasalamin sa tubig ang liwanag ng mga sulo. Unti-unti nang sumisikat ang araw sa silangan. Habang naglalayag, biglang may nagsabing may butas sa bangka. Nataranta ang mga babae, sumisigaw at handang tumalon. Agad na lumipat ang 5 binata sa kanilang bangka upang pakalmahin sila. At dahil sa pagkakataon, naupo si Ibarra sa tabi ni Maria Clara. Sina Albino at ang iba pang binata ay naupo sa tabi ng kani-kaniyang sinusuyo. Ang tensyon ay napalitan ng pag-ibig at kilig. Nagpatuloy ang kasayahan. Tinuruan ng matatanda na uminom ng mainit na salabat sa umaga, nagbibiruan ng mga ina, at tila naglaho ang pag-iingat sa harap ng sandali. Gayunman, may isang binata ang hindi nakisama sa galak, ang malaking lalaking sumasagwan na kilala bilang mga piloto. Tahimik siya, may malalim na iniisip, at sa tindig at anyo ay tila sanay sa hirap at panganib. Nang makarating sila sa bakla ni Kapitan Tiago, iniutos na pakuluan ang sinigang. Si Andeng ang nanginguna sa pagluluto. Samantalang upang malibang habang naghihintay ng huli,
tumugtog si Iday ng alpa at lahat ay humanga. Hiniling ng mga magulang na si Victoria ang kumanta, pero dahil manamaos si daw, si Maria Clara ang napilit na umawit. Nag-alay siya ng kundiman, malungkot, makaluma at puno ng damdamin para sa inang bayan. Tumahimik ang buong lakaran, walang pumalakpak kahit isa. Maraming dalaga ang napaluha. Si Ibarra ay tahimik na nakatingin sa malayo, tila tinamaan ang puso ng lahat ng awit na iyon. Ngunit bigla na lamang napunit ang katahimikan. Malakas na tinunog ni Albino ang tambuli at muling nagbalik ang saya. Natawa ang tao at nagbibiru-biruan na wala ang lungkot na iniwan ng awit. Pagbalik nila sa baklad upang manghuli ng isda, sabik na nagmasid ang lahat. Ngunit nang ilubog ang salok, wala ni isang isda ang nahuli. Ilang ulit itong sinubukan ng anak ng bantay, ngunit walang lumuluksong isda. Nang subukan ni Leon, kasintahan ni Iday, biglang nagsabi siyang may kakaiba sa ilalim ng tubig. "May buhaya!" aniya. Nagkagulo ang lahat. Ang kabay mabilis na kumalat sa bangka, ngunit tumindig ang piloto. Kinuha ang lubid at buong tapang na tumalon sa tubig upang hulihin ng buhaya. Sinundan siya ng takot na sigaw ng mga babae, ngunit pinigil sila ng matatandang bangkero. Sanay umano ang binata sa ganitong laban. Lumubog ang piloto. Kumabog ang dibdib ng mga nakasaksi. Maya-maya'y sumulpot siya. May hawak na lubid na nakasabit sa leeg ng higanting buhaya na lumalaban ng todo. Inihaon niya ang buhaya patungo sa bangka, ngunit biglang nagwawala ito. Umalulong at nadatnan nilang kinakaladkad nito ang piloto palabas ng paklat. Walang pag-aalinlangan, tumalon si Ibarra. Sumunod pa ang anak na mangingisda at ang kanyang ama. Pumula ang tubig, patunay ng matinding labang magaganap sa ilalim. Ilang sandali pa, lumitaw sina Ibarra at ang piloto, hila-hila ang patay na buhaya. Laslas ang tiyan at may saksak sa leeg. Nagsigawan sa tuwa at pagluha ang mga tao. Iniahon nila ang dalawang binata na parang mga bayani. Ang piloto ay may maliit na sugat lamang, ngunit labis ang pasasalamat niya kay Ibarra sa pagsagip sa kanyang buhay. Samantalang si Maria Clara ay nanginginig habang may ibinubulong na kung anong damdamin o babala kay Ibarra, patunay ng pag-aalala at pag-ibig niya sa binata. Sa gitna ng lahat ng kanguluhan, natapon ang sinigang dahil sa labis na pag-aalang-alang iniwan ni Andeng sa pagluluto. Ngunit walang nakaalala rito. Ang lahat ay nakatuon sa himala sa pagkakaligtas ni Ibarra at ng piloto.